Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Una po munang tanong, Professor, last year nga po kasi, bago po kayo nagpunta ng EDSA, nagkaroon muna ng pagtitipon sa Luneta. Ngayong taon, ganun din po ba yung mangyayari? Ang mangyayari po ngayong taon ay sa ano po tayo, ang ating kilos protesta bukas 1 to 4 p.m. sa kahabaan po ng EDSA Ortigas malapit sa EDSA Shrine. Ganun po ang ating plano bukas, no? Direts? Siyempre alam rin natin na yung trillion peso march naman ay nasa kabilang side sa Yes People po. Power Monument. Oo, diretso na po tayo ngayong taon dito sa EDSA Shrine. Alauna nga po ng hapon yung inyo pong magiging programa. Siguro bago natin alamin ano kung ano-ano yung mga mangyayari, bukas po yan ng alauna ng hapon hanggang alas 4. Professor, last time nakausap namin kayo, I remember sinasabi nyo kung kayo din po mismo ang masusunod, gusto nyo sana ng one venue lang, lahat ng mga magkikilos protesta kung magkakaroon ng ikalawang kilos protesta pa, which is happening tomorrow nga po, 40th anniversary ng EDSA People Power. Ano po ba talaga nangyari? Bakit nga ba talagang hindi nagkasundo yung dalawang grupo na talagang mapag-isa sa iisang venue? Sinubukan pa rin naman po namin nag-usap. In fact, maraming beses, no? Parang apat na beses nag-usap this cycle. May mga namagitan ding taong simbahan at iba pa. Pero talagang may grupo within Trillion Peso March movement na um, hindi pa sang-ayon sa pagkakaisa ng mga grupo at this point. Of course, ang naging major na difference din ay yung pag-i-insist nung ilan sa kanila na dapat ay hanggat maaari ay walang mababanggit na pangalan sa mga placard at streamer at mag-focus lang sa generic call na lahat ng sangkot dapat managot. So yung anti-corruption at saka yung political dynasty. Naintindihan naman natin na gusto nilang doon lang mag-focus, pero ang sentiment kasi ng marami nating kababayan, mas maraming grupo, no, ay kailangan may pagpapanagot sa mga nasa tuktok, lalo na kay Marcos at Duterte kasi habang tumatagal mas nagiging klaro yung kanilang involvement sa maraming issue ng korupsyon. Kay President Marcos doon sa flood control corruption at sa paggamit ng confidential funds, no, allocables, insertions sa buong sistema mismo ng korupsyon. Kay Vice President Duterte doon sa kanyang paggamit ng confidential funds nung siya ay nasa DepEd pa at bilang Vice President din. At nire-remind din natin lahat na pareho silang tumanggap ng campaign donations from contractors. So pareho silang dapat panagutin. At yun ang naging a source of disagreement sa pagitan ng mga nasa Kilusang Bayan kontra Corakot at iba pang mga makakasama namin bukas 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas at yung ilan namang mga grupo na ang focus ay yung mga pangkalahatang panawagan lamang. Tapos isa ring naging punto nila ay ang iniisip kasi nila ay may mga kasamahan kami raw na ang panawagan ay papuntang military junta or revolutionary government, etc. Nanininaw na namin sa kanila at malinaw naman sa public record na walang mga ganong panawagan sa Baha sa Luneta nung September 21, ganun din nung November 30. At as a matter of fact, nung September 21, umaga nasa Luneta kami, hapon nakahabol pa kami sa EDSA at ang Mm-mm. tama na ay co-organizer din nung nangyaring trillion peso march nung September 21. So ibig Mm. sabihin, alam nila na walang mga ganong calls ang mga kasama na nating nasa Luneta at na magpoprotesta rin bukas ng 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas. So, yun, to make a long story short, may mga pagkakaiba pa rin sa gustong focus na issues at concerns. So, ang resolution naman natin dyan, di tuloy-tuloy pa rin mag-uusap. Tapos sinubukan pa rin namin as late as few days ago na mag-reach out sa mga church people na highly identified sa TPMM Mhm. para subukang magkaroon ng at least I shared ecumenical prayer sa simula ng programa namin, no, sa EDSA Ortigas. Kasi sabi nga ay pwede namang we don't march together pero there's nothing preventing us to pray together, 'di ba? Lalo na Mhm. 40th anniversary ng EDSA. Sa panalangin naman talagang dapat sama-sama. So sinusubukan pa namin, no? So hanggang ngayon, I think tuloy-tuloy ang pag-uusap para baka sakali na at least sa panalangin
may representatives ang trillion peso March movement, and then may mga church people representing din Kilusang Bayan kontra Corakot and other road networks na kasama naman sa EDSA Ortigas sa simula ng programa Alauna, magsasama-samang manalangin considering na 3:00 pa naman yung programa nila. So yun ang ating take on this difference. No? Wala pang tugon dito sa inyong mungkahi na ito, Prof? Ang nangyari po ay initial pa lang na tugon na Mhm. sige, they will consider it at Okay. magkakaroon para ulit ng pag-uusap, pero yun ang hindi pa na-finalize. So we're still hoping na hanggang bukas, kaya pa yan kasi alauna pa naman yun. Tapos sila naman, di ba, 3:00 yung kanila eh. Malamang naman maaga lang nandun na rin sila. So, di ba, magsama-sama na sa panalangin. Well, tingnan natin, pero EDSA Ortigas kayo. Meron na kaagad sinasabi ang QC government, hindi namin area yan. Pangalawa, ang pulis, walang binigyan daw ng permit dyan. So, meron ba kayong permiso dito, Professor, na sa EDSA Ortigas, saan specifically ang inyong convergence point? Yung pong area na malapit sa EDSA Shrine, no? Yung mismong kalsada na nandoon sa harapan ng EDSA Shrine, yun ang nais nating pagdausan ng programa. Nagpadala tayo ng letter requesting for a coordination meeting sa Quezon City Government. Nung mga unang coordination meeting, nakapunta pa tayo. Pero syempre, ang sinabi lang nila doon, hanggat maaari mag-usap-usap yung mga grupo kasi maraming ang ibang nag-file. And then nagpatawag pa sila ng pangalawa. Pero mas ang nandun na yung kabila, yung TPM. Tayo naman, ang public announcement na ng Quezon City LGU ay, yun nga, ibinabato nila yung ating request sa kabilang syudad, sa Mandaluyong. So, kahit may deklarasyon ang ilang leader ng police na no rally zone daw ang EDSA Shrine o yung vicinity ng EDSA Ortigas, I think ngayong araw ay magkakaroon pa rin ng coordination meeting with the authorities na nasa kabilang side, sa EPD, sa Eastern Police District. So, we're hoping na magiging maayos yung usapan doon. At na kagaya ng mga nakaraang taon ay rerespetuhin ng pulisya at ng gobyerno ang ating karapatan na magpahayag, lalo pa ito ay 40th anniversary ng EDSA. So napakahalaga nito dahil binibigyan din natin yung panawagan na tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. So hopefully payagan naman. At ang sige. sinasabi naman nga natin, meron o walang permit, nananawagan tayo sa mga taong bayan. Pumunta tayo bukas 1 to 4 p.m. sa EDSA Ortigas. Marami tayo, sama-sama tayo, hindi nila tayo mapipigilan. Okay. Magpo-programa kayo, anong stage yung gagamitin niyo? Ang nakahanda pong stage ay parang yung usual na truck, malaking truck. Okay. May sound system din na pang malalaking kilos protesta. So sana ay ma-set up naman ng maayos. Kaya talagang sinisikapan natin na makipag-usap pa rin ngayon para bukas mas maayos. Tapos ang inaasahan po sa programa ay yun nga yung unang bahagi, ecumenical prayer. And then yung kasunod na bahagi, may pagbabahagi yung mga nakatatanda na veterano ng anti-dictatorship struggle. Ikukwento nila ano yung nangyari noong panahon ng martial law at bakit nakipaglaban mga Pilipino para mawakasan ang batas militar. And then papunta doon sa mga current issues, yung hinaing ng taong bayan, so hindi lang sa issue ng pagpapanagot sa korupsyon, pati ho yung mga hinaing natin kagaya ng dapat ay mawakasan na ang kahirapan, may ibaba na o mabawasan ng buwis, mas maging maginhawa sana ang buhay ng Pilipino. So kasama po ito mga economic Prof, issues. At ang huling ganito. bahagi, mga kabataan naman ang magsasalita. Okay, Prof. Sana nga magkaroon kayo ng maagang pag-uusap with the police and the LGU dito. Meron ba kayong plan B dito? Kasi baka mangyari sa Luneta, remember? Pinaasa kayo, katapos nung bandang dulo, inabando na kayo. Hindi ba ng local government, dinribble kayo kung sa kayo tinaboy. And then marami na frustrate doon na mga kabataan din at yung mga yung talagang umaasa nga na magkakaroon ng formal ayos kahit pa paano na programa doon po sa Luneta. Wala naman kayong violence doon na ini-espouse. Wala ho naman kayong karahasan doon na gustong gawin .
In this case, paano kaya ito? Yun lang ang sa atin dito. Meron ba kayong plan B dito? Paano kung magmatigas sa mga pulis? No permit, no rally, alis kayo dyan, itaboy kayo dyan. Kasi ayaw natin dito yung mga eksena na magkakapaluan na naman dito. Mga eksena na magpipilit tayo sa ating karapatan at kalayaan na pamamahayag pagkatapos ng mga pulis under instructions na buwagin kayo. Kasi nga kayo ay humihingi ng resignation ni Pangulo Marcos Jr. Sa tingin ko po ay kakayanin pa rin bukas sa sama-samang pagkilos ng maraming mamamayan. Depende yan sa dami ng tao na pupunta bukas eh. Pag nakita nilang marami, hindi na nila mapipigilan. Mhm. Ngayon sa mga nangyari ring mga kagayang kilos protesta na nalahukan natin, may mga instances na talagang halimbawa magmatigas doon sa isang specific location, magkakaroon naman ng mabilisan ding usapan doon mismo, no? Mhm. Negotiations doon sa mismong field. Di aatras sa kaunti ng lugar, Okay. tapos doon papayagan magprograma o kaya Ah. may maikling oras ng programa. Aha. So yung mga ganong adjustments naman ay depende na ho sa mga kaganapan na bukas. Pero we're still hoping na Sige. 40th anniversary to ng EDSA, Oo. sana maalala rin ng pulis ang kasaysayan ng EDSA Mm. na lahat ng taong bayan nagsama-sama Mm. sa pag-express, pagpapahayag ng kanilang karapatan at Mm. pagnanais na makalaya sa korupsyon, makalaya sa kahirapan at magkaroon ng totoong bagong Pilipinas para sa lahat. Okay, Professor, ikaw no mismo, ano ang may babahagi mo sa ating tagapakinig, lalo na itong mga bata-bata na henerasyon? Kasi nga ang tanong ko kanina, what is there to commemorate no? Sa 40th anniversary ng EDSA? Ano ba ito? Ano ba? Kasi nga, hindi ba, 40 years after, yung pa rin pinag-uusapan natin eh. And ironically, 40 years after, nakaupo yung junior. Yes. Tama po. Kaya doon nga sa ating unity statement na pinirmahan ng mahigit 300 individuals, leaders mula sa iba't ibang sektor at organisasyon at mahigit 100 organizational signatories, ang binibigyan din talaga natin doon sa unang bahagi pa lang, we acknowledge, tinatanggap natin na yung realidad ay hindi na bago, hindi na pabuting ganap ng mga sumunod na administrasyon, ng lahat ng administrasyong post-EDSA, ang buhay ng mga Pilipino. Nakadalawang Marcos na, nakadalawang Aquino na. Sa 2028, baka makadalawang Duterte pa pag hindi na-impeach si VP Duterte. Puro dynasty ang namumuno sa atin, puro may connection sa oligarchs at big business. Napabayaan ng taong bayan natin, marami pa rin nating kababayan na naghihirap, namamalimos para makapagpa-ospital, etc. etc. So kaya may pag-acknowledge tayo doon kasi gusto rin natin bigyan diin na ang pinaka-ginugunita natin sa EDSA 1 ay yung ebidensya, katibayan na pag nagsama-sama ang mga Pilipino, meron tayong pwedeng magawa para magbago ang Pilipinas. Pero syempre, kasama na rin yung lesson o aral na nun kasing EDSA 1, ang nangyari pagkatapos na mapatalsik ang diktador, parang ang mga taong bayan ay nagsabi sa gobyerno, o sige, bahala na kayo dyan, ha? Kaya nyo na yan. Yun ang pagkakamaling taong bayan. Dapat ang pagbabantay ay tuloy-tuloy. Ang pagbabantay sa kaban ng bayan dapat naging tuloy-tuloy. Ang pagtitiyak na yung mga initial na reforma ay may papatupad, dapat nagtuloy-tuloy rin yun. Di ba? May anti-dynasty provision sa konstitusyon. Pero from 1986, pinabayaan lang natin na hindi na-implement ng Kongreso. Ngayon pa lang tayo mas naging aware at conscious na kailangan pala yan. Kasi pag sabay-sabay, sunod-sunod sila sa pwesto, talagang nanakawin nila ang pera at magtatakipan sila pag nabuking na. So sa tingin ko, iyon yung yun yung pinakagusto kong bigyan diin sa mga mas nakakabata na medyo sabihin na nating apathetic or negatibo ang tingin na nag-EDSA 1 na nun, walang nangyari. Ang sagot naman natin, may nangyari naman. Kasi ngayon, relatively speaking, kumpara noon, mas malaya tayo makapagpahayag ngayon. Mas nakakapag-assert tayo ngayon. Pwede nating sabihin na nasa konstitusyon na ating karapatan. Dapat sundin ang mga nakasulat dito sa Bill of Rights, etc. etc. So, may ilang mga karapatan din tayo ngayon na na-enjoy na produkto rin ng pakikipaglaban natin mula noon pa, kagaya ng free education, di ba? Dati wala yan. Okay. Pero 1986, sinimulan na yan sa debate sa Constitutional Commission. Noon pa lang may mga naggiit na bilang impact ng EDSA 1 dapat maiahon sa kahirapan ng lahat, gawin libre ang edukasyon hanggang college. Nung sabotohan sa CONCOM, natalo pa yun eh.
Kaya hanggang high school lang ang nasa Constitution. Pero eventually, di ba, tinuloy-tuloy ng mga taong bayan ng laban dyan. Ngayon, we have free education. So Okay, yun ang sige. gusto kong Sige. maging inspirasyon din ho Thank you, natin Prof. lahat. Thank you. Salamat na marami for reminding us no na meron naman pong fruits itong EDSA 1 na ito, in all fairness. Pero yun nga, yung usapin ng korupsyon at dinastiya, yan ang ating, kumbaga, nakaugat na problema ngayon na unfortunately, mas lalo lang lumala, hindi ba? So, ano ang reaksyon ng inyong grupo ngayon tungkol kay Zaldico? Matanong lang kita, hinahanap, ewan ko lang, kami dito, araw-araw hinahanap namin, kaming dalawa ni Chacha, parang wala nang naghahanap sa kanya eh. Oo, ano ang inyong masasabi dito sa ipinangalandakan noon ng Pangulong Marcos at ng ilang mga kapanalig niya na magkakaroon ng accountability and justice at may mga makukulong at si Zaldico pababalikin sa Pilipinas? Go ahead. Sa tingin po natin ay nagkukulang nga ang gobyerno no, sa paghanap ng lahat ng paraan para mapabalik ng Pilipinas si Zaldico. At sa tingin ko, partly ito ay dahil alam nila na kapag hinuli na nila si Zaldico, na-aresto na si Zaldico, maaring ang next move na ni Zaldico ay bumuo o magpumirma ng affidavit na idinedetalye roon, inuulit doon ulit ang akusasyon na ang presidente ay diniliberan niya ng bilyon-bilyong pisong kickback sa flood control. So, ironically, ay mukhang sinasabi lang ng gobyerno na gusto nilang maaresto si Zaldico, ginagawa nila ang lahat para mahanap si Zaldico. Pero parang naiisip rin nila na ay pabayaan na natin si Zaldico kasi pag nahulihan, ay baka lalo tayong madawit. No? So, yun ang naiisip ko. Kasi yun nga, ang tagal na, wala pa rin nangyayari. Sabi nila, they are already coordinating with Interpol. Sa teknolohiya na meron tayo, alam na alam natin kaya nilang hanapin ang kahit sinong gusto nilang hanapin. Sa totoo lang, nagagamit nilang teknolohiyang yan laban sa mga aktivista, laban sa mga kritiko ng gobyerno. Kaya nagtataka ako na pagka itong isang akusado na sa korupsyon, bakit hindi nila mahuli-huli? So malaking question mark yan na parang hindi sila masyadong interesado na mapauwi si Zaldico. Kaya ang panawagan naman natin kay Zaldico, hamon din ng marami nating kababayan, kung talagang gusto niyang panindigan yung kanyang mga sinabi, at partly naniniwala naman na nga tayo doon umuwi siya, di ba? Umuwi siya ng Pilipinas, pirmahan niya yung lahat ng kanyang sinabi at ikanta niya lahat para malaman na natin kung sino ang mastermind na dapat talagang makulong sa mga issue ng korupsyon sa flood control. No? Okay. At sa mga ahensya naman, ombudsman, sa Senado at Kongreso, sana yung lahat ng pangalang nababanggit sa mga affidavit ni Zaldico, sa mga testimonya ni Zaldico, sa affidavit ni Yusek Bernardo, sana lahat yun kalkalin natin. Ipatawag lahat ng mga testigong yan. Hindi yung kung malapit sa presidente, parang ang nangyayari, hindi na napapatawag eh. So kaya ang panawagan nga natin bukas, mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot. Alright, sige. So Prof. David, salamat na marami sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa at kami makikipag sa iyo. Balitaan bukas sa development nitong magiging mga pagtitipon at protesta dyan sa EDSA. Ang aming lang dalangin, sana payagan kayo kasi after all, mapayapa naman ito. Yung istorbo po sa traffic, given na po iyan. With all due respect sa lahat ng mga motorista, iwas na po tayo sa EDSA. Kasi definitely po, matraffic yan. At yan po naman po yung mangyayari lamang bukas. Bilang na lang, contribution natin dito po sa ating pong dapat na pinaglalaban nga, yung totoong diwa ng EDSA. Alright, sige. So, salamat na marami, Prof, at good luck sa inyo. Salamat po. Sana Gandang hindi kayo umaga. mabudol ulit bukas ng mga kausap ninyo. Thank you, Professor. Si Professor David Michael San Juan ng tama na ito ho yung organizer po ng grupong Baha sa Luneta. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!